Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin itong iringan, bangayan at sagutan ni Senator Cynthia Villar as the sponsor ng DNR. Alam naman natin kung sino kasagutan niya rito. Walang iba kundi ang ating idol ng bayan, Raffy Tulfo. Tara, pisa natin. By the way guys, nakuha ko itong video na to kay Sir Bong doon po sa mga hindi pa nakakabisita sa kanyang page. Ayan, ang dami nga pong daming comment ang inabot dito. Anyway, umpisa na natin to at medyo mahaba-haba itong kwentuhan natin. Let's go. Nai-influence din yan eh. Ay, dapat hindi. Ako, tell it to the Marines. Sorry, tell it to the Marines. Dapat hindi po put that person under oath na yan ay valid documents at kapag napatunayan na hindi valid yan, eh siya po'y makukulong. The sponsor, can we allow her please to continue? And you will give you all the time to ask a No, question. Madam President, Yes. ako munang magsalita kasi I'm explaining eh. Inagaw niya po yung time ko eh. I was the one explaining. Let's... Yan! Yan! Inagaw. Inagaw. Talaga bang inagaw? Actually guys, mahaba-haba to pero diretso na tayo sa inagaw na sandali kay Aidel. Yan. Huwag nyo kasi inaagawan eh. Okay guys, dito tayo mag-umpisa. So nagkaroon po because of PAMBI, inigan po yung PAMBI sa batas na ito. Nagkaroon ng amendment na para ideklara kahit isang protected area na into multi-use. And this has to be amended. Kasi it runs contrary to the spirit of the law protecting They want our to environment. study and investigate what happened because of your contention. Can you give us yung study nyo para, a copy lang of the study so they can investigate kung there was a violation of the law? The area kasi is a strict protected. So So basically, dun sa okay, dito sa part na to ha, yung paghingi ni Senator Cynthia Villar ng kanilang study, tama lang naman, no, for them to fully understand kung saan nanggagaling itong sinasabi ni Aidel. I think most of them now, no, because nagiging practice ka ni Aidel, ang tawag nga ni Attorney Libayan, pag-hijack ng podium. So, this time, the way I see it now, ayaw na ng mga senador na puro ka pagre-raise ng issue. Dapat, pagka nag-raise ka ng issue, definitely nagkaroon ka na ng sarili mo investigasyon tungkol sa issue na yan. And not only that, kung magre-raise ka ng issue, gusto nyo solusyonan, dapat yung issue na yon merong talagang legit, no, legit na problema na dapat mabigyan ng atensyon. Lalo-lalo na dinadala yung issue dyan sa Senate. Okay? It has to be something, sabihin na lang nating grave, seryoso, mabigat, malaki, o malalim na problema. Okay? Balikan natin si Aidel. So, Mr. President, Madam Sponsor, and having said that, DNR should know better na if it's a strictly protected zone, hindi dapat nila panghimasukan yan. Nagagalit siya kasi Hindi dapat nila... Naririnig si... Nagagalit daw si Aidel. Ito bang mga mic na to ay hindi pwedeng i-mute? Diba? Inisip kahit ba renewable energy na manghimasok yan. I don't have any problem with renewable energy na para mag-proliferate sa bansa natin because me being the chairman of the Committee on Energy, payag po ako sa renewable energy pero dapat ilagay natin sa lugar. Huwag po doon sa mga protected area, especially po na meron pong mga ancestral domain issue. Okay, sinasabi rito ni Aidel, protected area itong sinasabi niya.
sinagot yan ni DNR dito sa ano na to. In-explain nila. And ang nakakatawa rito is ginawa ni Idol yung ginawa niya kay Senator Loren Legarda, which is kaka-react lang natin. And definitely, pag ito napanood ni Attorney Claire, tatag natin si Attorney Claire dito, makikita na naman ni Attorney Claire na pinataob na naman ni Idol sa huli yung issue na magiging favorable para sa kanya. No, parang pinapalabas na naman niya rito na yung mga kausap niya ay may pagkukulang sa pag-iintindi. No? Balikan natin si Aiden. Na dahil misplaced po yung mga IPs natin na walang mga boses at walang mga kalaban-laban, pinapalayas doon sa kanilang ancestral domain. Actually guys, nagkaroon na ako ng subject na natres. And pinag-uusapan ng tukol dito. Actually, we covered Masugni issue. Now, it would be very interesting para sa akin for educational purposes to go through itong sinasabi ni Raffy Tulfo. So, I'm gonna take note of what he's saying here. And then, I'm gonna go through parang mga articles, reports related sa kanyang sinasabi. And doon pa lang tayo makakapagbigay for educational purposes or discussion kung may pinupunto nga ba rito si Raffy Tulfo o nagpapaka-grandstanding na naman siya dito. Okay? Dahil sa ngalan ng development, aka salapi. Gusto ko rin pala guys i-raise, no? Regarding dyan sa Masungi. May term eh. Maliban po dito sa renewable energy na sinasabi, mismo sa reservation itself, doon sa strict area, marami na pong mga nagtayo ng mga businesses dyan na ipinagbabawal. At mismo si DNR ang nag-file ng mga reklamo at kaso with the help po ng foundation. Okay? If I'm not, ano bang ano yun? I-share ko yun sa inyo one of these days, we're going to talk about that. Okay? Kung di man ngayon, basta within the week, babalikan natin to and then we're gonna focus dun sa mga nagtatayo sa mismong strict area kung ano ba ang ginagawang aksyon ng DNR. They're doing their job, guys. To be fair din naman, of course, with DNR. The point of view of the DNR is in every protected area, there is a place for strict implementation of the law. Okay, so pakinggan, etong part na to guys, pakinggan yung mabuti ito. Kasi dito, palalabasin ni Raffy Tulfo, gagawin ni Raffy Tulfo dito, yung ginawa niya rin kay Senator Loren Legarda. They call it the strict protection zone. Tapos there are also areas in the protected area, yung tawag nila multi-purpose, multi-use zone. Yes. So hindi naman nila pinayagan do sa strict protection zone. Doon lang sa multi-use zone. Okay, so here, in-explain ni Senator Cynthia together with this guy from DNR, hindi natin siya kilala kung sino siya, pero sir, maraming salamat sa pag-assist kay Senator Cynthia Villar. So dito, binigyan nila ng distinction, no? Binigyan nila ng distinction yung mga areas. And then, babalik ta rin ni Idol. When in fact, he was opposing sa pagkakaroon ng multi-purpose. He was just implying about the strict area. Okay? Exactly. See? Diba? Ayun, kung may other complaints na pinaalis yung mga tao, ganun-ganon. Okay, balikan natin yung part na ini-impose or ini-imply dito ni Idol na dapat walang multi-purpose part ang isang area. Ito guys yung part na pinagdidiinan niya yung strict protected zone. Violation of the law. Na bawal itayo or maglagay ng
wind farm dun sa area na yon. Okay, ito yung part ha. Tapos, darating ka dun sa part na sasabihin mo, exactly. The area kasi is See? The area kasi. strict protected zone, Mr. President, Madam Sponsor. And having said that, DNR should know better na if it's a strictly protected zone, So parang ang dating patuloy dito, na insulto ang mga taga-DNR. Diba? hindi dapat nila panghimasukan yan. See? Hindi dapat nila panghimasukan yan. Pero pagdating dito sa part na to, punta tayo dito ah. So biglang nag-iba yung sinasabi ni Idol. Dito guys. Nila multi-purpose, multi-use zone. Yes. So hindi of the law. Is the Ito. Tingnan niyo yung difference ah. Nung sinasabi ni Idol kanina sa after mag-explain dito ni Senator Cynthia Villar, para tuloy ang lumalabas, si Idol pa yung nag-lecture. When in fact, siya yung nile-lecturean dito. The point of view of the DNR is in every protected area, there is a place for strict implementation of the law. They call it the strict protection zone. Tapos there are also areas in the protected area, yung tawag nila multi-purpose, multi-use zone. Yes. So hindi naman nila pinayagan do sa strict protection zone. Doon lang sa multi-use zone. Exactly. See? They're talking about one topic. Yun yung about sa wind farm. Okay. Kung papanoorin nyo yung buong video, sinasabi rin dito ni Senator Villar, together with the guys from DNR, na yung portion na yun, nasa may pililya na. Okay? Kanina, ang sinasabi ni Idol, hindi dapat kasi nasa strict zone. Tapos, pinasok niya ng IP at kung ano-ano pa. Ngayon, ina-explain na ni DNR through Senator Villar na every reserve area, meron dalawang klaseng zone. Okay, nandun tayo sa strict at saka nandun tayo sa multipurpose. Pero ini-insist prior to that ni Raffy Tulfo na bawal. Ngayon na na-explain na, sasabihin niya exactly. Ayun, kung may other complaints na pinaalis yung mga tao, ganon, then let's have the complaint and we will investigate. Exactly. Exactly. Thank you very much for that answer, Madam Sponsor. That's exactly what I want you to say. See? Ikaw na. May tumaob na naman na issue. Diba? Ay. How to be you po, Idol. You're very, very creative. Diba? Punta naman tayo dito sa isang issue niya. And very important to me is yung pong IPs. Meron po bang pumirma na IPs? Meron ba? Meron? I need a list and I need the They will submit to you those who signed. What? But right now, Kasi pero yan, I'm warning you that yan, majority wins. Diba? Kahit na hindi pumirman lahat, kung majority pumirma, panalo yun. Oh. I know. Pero ang selection process niyo kailangan meron pong IPs. Ayun, pina-follow. Kaya nga, paano po sinelect yung IPs? May I know? Oh. From the experts? Baka hindi naman pumirma yung IPs. Alam nyo, miski IPs, naaano din yan eh. Ito yung portion na gusto kong ipasa kay Attorney Libayan, no? Ito yung portion na gusto kong kasi alam ko pag siya nag-react dito, mabibigyan niya ng hustisya tong meron siya magiging he's going to have a different flavor
No, he's going to to put something more sensible sa pwede kong sabihin. It will gonna make a lot of sense if si Attorney Libayan ang nagbigay ng reaction dito sa portion na to. Let's go. Nai-influence din yan eh. Ay, dapat hindi. Ay nako, tell it to the Marines. Sorry. Ay, nako. Tell it to the Marines. Tandaan nyo guys, no? Raffy Tulfo have 25 million, as they always say. 27 million subscribers. Para sabihin ni Senator Villar yan, it's like, again, minsan na itong nabanggit ito ni Attorney Claire. Read between the lines. Even si Aidel, nakaka-impluwensya siya ng mga tao. And here he is saying that hindi dapat nai-impluwensyahan. Nag-a-agree naman ako doon. Hindi dapat nai-impluwensyahan ang mga tao sa maling paraan, sa maling rason. Hindi ba? Let's go. To the Marines. Dapat hindi po. Kasi kawawa na po yung mga IPs. Sa legislated protected area, nangyayari yan. Yung mga barangay na i-influence. Kawawa naman po yung mga IPs. Kulang nga po sa pinag-aralan, kulang po sa kaalaman. I really hate to say this, bakit dina-downplay ni Aidel itong mga IPs? Alam nyo, sa totoo lang, marami pong IPs na matatalino. I remember seeing one article saying that there's this one Igorot. Like let's talk about Igorot. One Igorot, graduate po ng UP. Isa pong mangyan, graduate ng UP. Not because there are indigenous people, it means na wala silang pinag-aralan. Huwag nating maliitin ang mga to. Tahimik sila, sabihin na lang natin, they're becoming a minority in the society, but they're not that stupid. They're not naive. They're very much in touch with reality. No, I think Raffy Tulfo have to think twice for making people think na ang mga IPs ay walang pinag-aralan. Ang Lumad nga may sariling eskwelahan sa loob sa Davao, 'di ba? If I'm not mistaken. They're part of the IP. Marami pong member ng IP, meron pong mga tao, marami pong taong parte ng IP. Some of them are doctors now, some of them are lawyers. Mukha bang mangmang tong mga to? I'm very sure na hindi. Hindi po mangmang ang mga IPs. They know exactly few things na most probably hindi alam ni Aidel. Diba? And then exploit po natin because para sa akin, parang hindi makatarungan na Raffy Tulfo is concerned sa mga na-exploit. It doesn't sound right to me. Diba? Does it sound right to you? If and when Raffy Tulfo talks about exploitations. Mga paggamit sa mga tao. Sa akin, sa akin lang naman yan. It doesn't sound right to me. Saying na madali silang ma-influensyahan. Dapat we try to help them to make sure that they will not be easily influenced. Exactly. That's what Attorney Libayan and Attorney Claire is doing. Coming from Raffy Tulfo. Diba? It sounds weird. Over the years, hindi ko inaano si Attorney Libayan, but this was the thing na ginagawa niya for the last couple of years. Was to educate people para hindi ma-influence, para maintindihan nila so that they are aware of their rights and all the shebang. Diba? I'm very sure kung si Attorney Libayan na nakakarinig nito ngayon, tawa na to ng tawa. So that gagawin po nila kung anong tama para sa kanilang proteksyon. Oh, exactly. Oh my God. Amen to that, Aidel. Imagine mo na yung isip pala ni Aidel. Amen to that, Aidel. Diba?
siya maniwala na yung IPC pumirma. Kaya huwag mo na sabihin sa akin, ako alam kong pwede yun, pero siya ayaw niya. Kaya isigay niya na lang kung sino yung pumirma. Diba? I'll help you. Ito si Senator, ito si Senator Villar, bitchy rin din minsan, ano. I love it, no? Ito yung tao na I don't give an F. Kung marinig niya right into to his face, kung anong gusto kong sabihin about sa kanya. Wala tayong plastikan dito sa part ni Senator Villar. No? Would you mind if I'd help you? Yeah, you're very welcome, Mr. Okay. President. Kasi bago po mapili ang isa o dalawa o tatlong IPs na sumama po sa PAMBI, sa select. Okay, so magsa-stop na tayo dito, guys. Ano? Para sa akin, ang daming sinabi rito si Idol na siya lang din naman ang tatamaan. And gustong-gusto ko makita si Attorney Libayan na makapag-react sa portion na to. So we're going to send this to Attorney Libayan. We'll see kung ano masasabi niya tungkol dyan. And again, baka yung comment kung makita to ni Attorney Claire, baka sabihin lang din ni Attorney Claire kung ano yung sinabi niya. No, baliktad yung issue favorable kay Raffy Tulfo when in fact he's the one being educated than he educating other people. Diba? Then sasabihin sa atin ng mga tao, sinisiraan natin si Raffy Tulfo. No. There you go. The video speaks for itself. Wala tayong kailangan sirain. Hindi natin kailangan sirain si Raffy Tulfo. Meron man siyang mga magagandang adhikain, unfortunately, his approach is very wrong. And ito yung lagi kong question. You have lawyers. I'm very sure na magagaling yung mga, paulit-ulit ko na sinasabi to, no? Nakakabwisit nga paulit-ulit naririnig kay Raffy Tulfo yung pagiging broadcaster niya, yung quote na sinabi about sa when you have less in life, you should have more in law. Nakakauta na. Nakakasuka ng pakinggan, you know. And para sa akin, sana, no, gaya na rin ng nasabi ni Attorney Claire, sana mag-guide ng maayos ito si Raffy Tulfo. No, lalo na ng mga lawyers niya. Ng legis team niya. Diba? Mabigyan naman ng hustisya yung pagbuka ng bibig ni Raffy Tulfo dyan. Anyway, ayan, gaya nga ng sinabi ko, pag-aaralan ko tong sinasabi rito ni Raffy Tulfo. Interesting siya. Mukhang masarap alamin at i-discover yung kanyang sinasabi. And hopefully, this time, dito sa sinasabi niya, he's making sense. Diyan sa topic, sa issue na yan, na ni-raise niya. But then again, other part na ito, wala. Sumablay pa rin siya. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe. Like and comment. I-share nyo na rin ang inyong thoughts. Ano masasabi nyo dito? Again, saan kaya pupunta to mga pinagsasabi ni Raffy Tulfo?